Buenos días, señoritas y señoritos. For a change, iba naman ang environment natin ngayon. Andito tayo sa 4th floor, East Zamboanga Business and Events Place. Ito yung commercial building or township project ni Vlogcaster. Yan ang this is beside the highway, the BC Highway that connects Zamboanga City to the rest of Mindanao, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Davao, Iligan, Cagayan de Oro. Yan dumadaan. That's why we decided to build our building here. Actually, our place, our barangay is located, Barangay Manikaan is located around 25 kilometers away from the city proper. Pero kahit meron tayo property sa city proper, but we decided to put it here. Why? Because I want to give back to my kababaryo. I want to give back for all the for all the blessings that me and my family, kahit sa Manila, pero my childhood was spent here, and I attribute my success to what I learned here, the people here, my relatives. So it is not enough that I come here for vacation and then nakikita ko jobless or walang trabaho, negosyo, opportunity, yung mga kamag-anak ko, yung mga kaibigan ko. Yung iba naghihiram sa akin, naghihingi ng pera, ganon. So I told myself, why don't I put up a business that they can benefit from? Diba? Sabi nga, if you give a man a fish, he will live for a day. If you teach a man how to fish, he will live for a lifetime. So, kumbaga, dito, kaysa magbigay tayo ng dole out at bibigay tayo ng tulong, bibigay tayo ng trabaho or opportunity to do business, mas makakatulong tayo sa kanila. So, kaya nakita nyo, puwera dito sa building na 4-story, dito gagawa dito events place and coffee shop later on. Dito meron pa kami lugar 3,000 square meter na pwede palagyan ng fast food like si Jollibee, si McDo o si Chowking. So open pa yan, available area pa yan. Kumbaga yan ang phase 2. Ito ang phase 1. So why am I telling you this? Why am I sharing you about my building? Kasi meron tayo nag-post recently about yung, tuwing magbabanata natin si Sara or i-expose natin mga katiwalian, ang ni Sara, ni Marcos, ni Duterte, ang always tanong sa atin ay, bakit ba't? Ikaw, may nagawa ka ba? Meron pa nga sinasabi, kahit sa sarili mong lugar, wala ka nagawa. Sarili mong lugar sa Zamboanga, ni isang tubo nga, hindi mo na itanim. Hindi niya alam, hindi lang tubo ang tinanim natin, kundi pati cacao farm. Para syempre, ang pinakamalaki kaysa sa cacao farm ay itong business na ginawa natin dito and not in the city proper, kung saan where the profit is sure. Dito unsure pa. Kumbaga, this is a big risk for me and my family because we have to promote this place in social media, in traditional media, para pumunta yung tao. Pwede pumunta yung tao, pwede hindi. Because this is away from the city at yung lugar, baryo namin, hindi naman commercial na lugar. Pero I'm banking on the possibility na kung maklik ito sa tao, all other businessmen will come here. So, yun ang contribution ni VAT. Yung vlogging natin, isa lang yan. Pero my biggest contribution to the Filipino people, the taong bayan, at least dito sa Zamboanga City, is this building. The East Zamboanga Business and Events Place. O, dyan sa baba, marami pa mga tiyangge-tiyangge pwede ilagay dyan. So, this is, I'm doing more through this business than through vlogging. Kasi tama rin naman yung mga critics, yung ibang critics sinasabi.
puro kwento ka lang, puro reklamo ka lang, puro puna ka lang. This is not puna. This is an investment, big investment dito sa lugar, if only to give jobs and employment. Kasi dito, yung mga kababayan ko, pwede magbebenta yung mga native products nila dito. So, bababa tayo. So, this is the 4th floor na gagawin na coffee shop later on. So, let's go down. Hindi lang sana tayo sumabit dito sa mga alambre-alambre. Let's go down. Down here is our house. So, kasama na rin dito bahay namin. Kasi ngayon, nakatira lang kami sa small vacation house namin dito at building pa yun ng NGO. So, we need a better house. O yan, ito ang pasilip ko na rin sa inyo. Ito yung magiging condo ni Bat. Dito na rin tayo magbablog. Dito sa room na ito. Yun. Ito ang sala and kitchen. Condo style. And then, yan ang balcony namin. And then, dito yung bedroom namin. And restroom. So dito magandang view, di ba? Makikita nyo yun, yung sa dulo doon is ang tawag doon Sakol Island. Marami na rin mga tao doon ngayon. That parang bundok sa dulo, Sakol Island yun. Kasi we are a coastal community. Pagkatapos dito rin beyond yung mga coconut trees, further away yung dagat na yun. So yun. And then let's go down. This is the 3rd floor. Bale, commercial and residential na rin ito. Para meron naman permanenteng lugar si Bat na hindi lang yung NGO office namin na tinitirhan namin ngayon. Although sa amin rin yun. But we already donated that property and that house to the NGO. So yun, isa rin yun ambag ni Bat, yung NGO namin na sinimulan 2002 pa. Na hanggang ngayon nagbibigay ng computer, nagbibigay ng mga tablets, nagbibigay ng mga laptop sa mga pamahirap na estudyante all over the country. At we are planting the seed of peace. Kasi yun nga, di ba? Our family is a Muslim Christian family, ganon. So we want to show all that it's possible for Muslims and Christians to be united. Yon. So this is the events place. O di ba? Maraming pwede gumawa ng mga events dito, mga wedding, mga celebration. Hindi na sila pupunta sa syudad kasi ito komportable sila dito. Pwede mga 100 to 120 people kakasya dito. At syempre, yung mga magtatrabaho sa akin, mga dito na rin, taga-baryo na rin namin dito ng tawag natin ay manikaan. So, hindi lang tayo puro salita. We are actually doing something at hindi tayo kumukuha ng pera sa gobyerno. Tayo nag-i-invest ng pera so that the people will have jobs and will have employment. So, hindi tayo kagaya ng mga iba dyan taga-gobyerno, kukunin na nga, gagastusin na nga pera natin, pero kung saan-saan pa nilalagay tulad sa mga confidential and intelligence funds, kung nagtayo sana sila ng maraming ganito, or mga classrooms, di ba? 159,000 classroom shortage. So, kung ginawa na sana nila ng ganito, mas marami pang makikinabang mga construction workers, mga suppliers, ganoon, yung karpintero. So, bababa na tayo sa ground floor. So, dito naman sa ground floor, tutulungan rin natin yung mga small businesses na lumago ang negosyo nila through the commercial lease space. So, yan ang kanya. In fact, kanina, meron tayo nakausap na si Mike sa Torx Pizza, yung sikat na pizza chain dito sa Zamboanga, and they will be putting up an outlet dito. Dito naman yung kapatid ko si Joey Nocum na may restaurant business. Siya rin ang maglalagay ng restaurant dito.
So, di ba, marami tayong ma-employ na tao dito. Marami tayong mga goods and services na bibili. So, everybody happy. Sana lang mag-click. Kasi kung hindi mag-click, syempre, iyak si Bat. Lugi. Lugi. Kaya, I hope you can help me pass the word that Bat is building a commercial center in the east coast of Zamboanga City. And also, tangkilikin nyo itong lugar. So, this is what we are doing. Hindi naman yung sinabi na kahit isa daw isang kwan daw, halaman hindi ko na, o isang tubo, halaman ng tubo na hindi daw ako nagtanim dito. Eh ito, ano ba to? Anong tawag mo dyan? Ha? At hindi yan bahay ko lang. At least bahay at commercial center rin yan na that will be able to give employment and livelihood. Dito gagawa kami ng mga tiyangge-tiyangge dito sa area na ito. Tiyangge-tiyangge. Oh. Kung mga tiyangge-tiyangge, syempre kunin mo yung mga tao dito na nagbebenta ng mga barbecue, nagbebenta ng mga tamales, kasi meron kami dito na masarap delicacies, tamales, mga pwede magbenta dito ng mga kwan, ng mga prutas. So, di ba, everybody happy, everybody tapos lalo na kung makatayo si Magdo o Jollibee dyan ng kwan nila, ng outlet, edi that will benefit the barrio, that will benefit maraming pupunta dito na tao sa barrio namin. At ibang mga negosyante, they will see the business prospect of our barrio, they will come here. So magiging progress, kasi napag-iwanan na yung barrio namin, napag-iwanan ng progreso. Kasi wala mga tao nagtatayo dito ng commercial outlet. That's why we decide na matino, na malaki, na yung pwede mo nang hanapin lahat ng maraming pangangailangan mo, pati mga parties, ganoon. So dito na, ito na yung lugar namin. So ito, this is more than tubo. Kasi sabi kahit mga kababayan mo, kwan sa'yo, disappointed sa'yo kasi wala kang ginagawa, puro ka lang nahiya daw yung mga kababayan ko dito dahil puro daw ako puna kasi nanalo si Marcos dito. So wala daw akong ginagawa kundi puna ng puna, wala naman doon ako nakakatulong. So ito, ano to, at bakit ginawa ko ito dito sa bundok, sa probinsya, sa far away from the city, because gusto ko tulungan. Kasi alam nyo, the farther you go from the commercial areas or the city centers, mas mahirap ang mga tao. So that's why we are here. Andyan tayo kung saan mahirap. Hindi tayo yung saan yung mga tulad yung housing SAR ni Marcos na sinabi kasalanan pa ng mga mahirap, hindi sila nakakabili ng bahay dahil daw tamad. Wala nga trabaho eh. Pero imbes sinabi niya sana yun, sana sinabi na niya kay Marcos na gumawa ka ng trabaho, Makoy. Tamat-tamat mo eh. Paano makakakuha ng housing yung mga tao kung walang trabaho? So at least yung makakatrabaho dito sa East Zamboanga Business and Events Place, later on makaka-afford na rin sila ng housing. O yan ang dapat gawin. Hindi puro kyaw-kyaw yung mga critic natin. O puro pagnanakaw. So yun lang guys, I just want to tell you this kasi medyo napikon rin ako doon sa mga tuloy-tuloy pa rin na kinikriticize sa atin. So this is my legacy and this is my biggest contribution to nation building. So thank you very much for your trust and confidence. Don't forget to share this vlog sa mga kritiko ni VAT. And I'll be seeing you in my next vlog. Mucho y mas gracias. Reporting from Zamboanga City.